What's up YouTube? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, nag-request si Sir Teng TV na kung pwede ko daw gawa ng reaction video itong sa ginawa niya aswang o sigbin kumain ng hayop. So tingnan natin. Actually, hindi ako 100% naniniwala sa mga aswang o sigbin. Pero tingnan natin, mukhang totoo. Baka dahil sa video ito mukhang magkakatotoo yung mga paniniwala na totoo sila. So, subscribe kayo dito, Sir Teng TV. Supportahan natin yung mga katulad niyang small YouTuber. Saka syempre, subscribe din kayo sa akin channel na Master Renz at pakiclick na ng bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. So, huwag natin patagalin to. Let's go sa go! Sa modernong panahon na mabilis ang ating pagsulong gamit ng teknolohiya, sinong mag-aakala na sa panahong ito ay mayroon pa rin palang mga pangyayari na hindi kaya ipaliwanag ng siyensya. Nagising na lang ang mga trabahador at sinabi nila na namatay lahat ng manok. Ito may mga tama ng pangil. Noong una, hindi lang yan. Meron pang namatay na apat na kambing. Namatay dito. Ganda ng intro Ito, ubos lahat. Kanina lang daw po ito tinira sa ganap na mga madaling araw. So, imbestigahan po natin kung anong mga kinamatay nito. Ito po yung isa. Ayan po, mga kabarangay. Isa lang po yan sa napatay. Meron pa po dito. Grabe. Ayan po. Pangalawang manok. Ayan, ang sabi-sabi doon po nila is wakwak na sinasabi. Ito pa po yung pangatlong manok. Medyo buhay pa po ito kanina, mga kabarangay. Ayan po ang tama na halos mga nasa likuran. Puro butas ang likod. Pangatlong manok lang po yan. Ito pa po yung pang-apat na manok. So tignan rin po natin kung saan ang tama niya. Ito po yung tama niya. Butas po yung dito niya, oh. Ayan, puro butas po. Ang likuran ng manok. Parang hinimulmula, no? Oh, ayan po. Ito. Mga nakawingbang pa po itong manok na ito. Grabe. Hinubos po ito. Inatake daw po ito ng madaling araw. Oh, ayan, ito pa po yung panlimang manok na napatay. Tignan po natin dito kung saan din ang tama nito. Puro likuran lang po. Puro butas lang po ang likod. Saan kaya to? So, kayo na pong bahalang magpasya rito kung anong klaseng hayop ang kumagat dito. Oh, ito. Ito, matindi to. Ito po yung pampito. Kinain talaga yung pampito. likod. Kanina lang po itong madaling araw. Ang tama po niya, ayan po, puro butas po. Isa, dalawa, tatlo. Patit po yung batok. Sa pinarwisyo po ito. Grabe. Kinain talaga yung batot, oh. Oo, ayan. Ang sabi dito, wakwak daw po ang tumira nito sa itong farm na ito. Ito, ganun din po. Butas din po. Puro tama po niya, puro butas po. Puro butas sa likod. So kayo na mga kabarangay, kung anong pasya nyo dito, kung anong klaseng hayop ang matake dito sa... Yun. May mga nanidinig ako sa mga podcast. Pag nagda-drive ako, mahilig kasi ako makinig ng mga podcast, yung mga horror, pantanggal antok. So, hindi kaya ito yung isa sa mga napakinggan ko doon, yung kwentong ito. Kasi grabe yun, no? Imposible naman kung anong, imposibleng aso, imposibleng pusa din. Kasi nga, ganun tama eh. Talagang winakwak eh. Pwede sigurong, hindi, iba eh. Parang, doon pa lang, mapapaisip ko kung anong klaseng hayop ang umatake doon sa mga manok. Magandang good evening sa inyo mga kankani. Isang anonymous tip yung binigay sa atin. Exclusive lang sa atin to binigay. Kasi medyo kilala ko rin naman kung sino yung nagbigay sa akin. Hindi ko lang papangalanan. Mamaya ko papangalanan kung sino yon. At yung tip na yon guys, kung naririnig nyo na may gitsang linggo na rin nag-iingay yung YouTube channel natin tungkol nga dito sa isyong to. So ngayon, susubukan nating alamin. Time check tayo ngayon guys. 12 AM na guys. 12 AM na. 12 AM so, na.
Yan, kasi highway yun dun sa, sa kalsada. Sa kalsada, highway yun dun, banda sa likod. And then, hindi nyo aakalain na mangyayari yun sa isang city, guys. Hindi ko lang sabihin kung saan ako, mismo or eksakto, pero yung lugar na to, isa Cavite lang din, guys. Uy, Cavite. So, tara, mag-hunt na tayo ngayong gabi. Dito pala sa Cavite yun ah. Set up natin yung mga kankani, set up natin yung ilaw natin. Kung sakaling may makunan, set up natin siya. Kung sakaling may makunan siya at may ma-capture siya dito. Dito, sa likod ng mga... Okay yan, okay yan. Sa damo natin lalagay. Yan, di naman siya masyadong pansin. Dito, mga kankani, dito nangyari yun, mga kankani. Yung video na sinend sa akin na ang daming pinagpapas lang na manok dito, guys. As in, slaughtered talaga, guys, yung ginawa. Talagang hindi siya gawa na ordinaryong hayop or ng tao. Ang hirap ipaliwanag, guys. Ito yung trail, guys. Base sa mga salaysay, mga pagkakasabi sa ang gani parang may sumitsit pa sa atin. Base sa pagkakasabi sa atin, dito yun. Itong lugar na to. Uy. Nakasilip. Oh, wala. Uy. Yun. Yung umuungol kanina. Tinan nyo, mga kankani. Napakasukal. At halos, halos tubig na yan, no? Ito yung mga, Oh, ano yun? Ito yung mga kankani. Ito yung bahay or yung shed ng mga manok. Yung shed to, guys, ng mga manok. Ito yun. Ilang araw lang yung nakalilipas, guys, na nangyari yun. Hindi na nag-alaga. Dahil hindi na mag-aalaga. Hindi na nag-alaga yung... Hindi na mag-aalaga yun. Natakot na yun talaga eh. Saka syempre, kung mag-aalaga man siya, baka masayang pa yung pera niyang... bibili siya ng manok, tapos ganyan uli mangyayari. Sayang na yung pera. May-ari ng mga manok na panabong na pinagpapatay dito. Yun yung trail, mga kankani. Tapos, eto. Yung mga kulungan ng kulungan ng manok. Napakaliblib, guys, di ba? Sukal. Tapos tinan nyo. Ganun pala ka. Tinan nyo yan, mga kankani. Di natin alam kung ano yung pwedeng Takot nyo, baka may ahas. sumilip. O tumingin sa atin. Nakabahan ako dito, mga kankani. Balik tayo. Ba mamaya ako na makita natin dyan. Kasi, mas malambot yung lupa. Puno na siya eh. Parang gubat na. Nalubog ako. Ang lambot ng lupa. Yan, dito tayo sa tuyo.
Nakakatakot yung ganyan. Tingnan nyo yung ilalim guys, oh. Parang bakawan pa siya. Ano itong mga puti-puting ito? Yun, oh. Tapos meron din dun. Uy. Parang ano siguro. Bahay siguro ng ano yun? Bahay Antique. siguro ng langgam o kaya antik. Antique. Siguro. Creepy ng lugar guys. Kung naka-boots lang siguro tayo, mabababa natin yung mga kangani eh. Hindi kasi tayo naka-boots eh. Tingnan nyo, gubat na gubat yan guys. Bakit pa naman? Uy. Gubat na gubat pa yung ano guys. Saan kaya to? Creepy mga kangani. Ito tayo. Sundan natin yung trail. Kasi baka mamaya, dun lang pala dumaan yun. At nahayop lang talaga at pinagpapatay lang yung mga manok. Pero hindi tayo sure Pwede guys din. eh. Kasi ayon sa sabi-sabi nila, urban legend to. Mga kankani, urban legend yung umatake rito. Baka to. Kaya yan. Uy! Baka dito yung mga kankani. Baka dito siya. Siguro. Silipin nyo nga. Silipin natin dito sa kabila. Para siyang bahay. Uy, Uy, may doggy. aso lang pala. Parang na siyang bahay, mga kankani. Mga kankani, kung nakikita nyo, para siyang bahay. Nagawa sa puno. Uy. May warehouse pa oh. Para siyang bahay. Nagawa sa puno, guys. May tsura. Creepy ng mismong lugar. Doon, parang pwede kayo pumasok doon. Tapos lalabas kayo doon. Uy. Makankani, tara. Punta tayo doon sa sinet-upan natin kanina. Uy. Balikan mo na yung sinetapan mo Punta tayo phone. doon sa sinet-upan natin kanina. Yung pinagtaguan natin ng equipment. Mag-abang tayo doon, guys. Tingnan natin kung may ma-capture yung video natin. Kung may ma-capture tayo, magbabawas tayo ng ilaw, guys. Kinakabahan si Sir Teng, no? Dilim na, oh. Ano yun? Nakakatakot sa ganyan, yung biglang may lalabas, bubulaga.
Tatago natin siya. Mga kankani. Tatago natin yung isa. Yung camera natin. Dito banda. Sa sinasabing daanan. Yung nasabing sigbin. Tagal niya dyan, no? Oh, 3 hours nag-aabang Sir Teng. Grabe yung effort mo, Sir Teng, ah. Tapang mo. Grabe, ang delikado dyan. Baka mamaya yung tao na may nakaabang sa'yo. Grabe, yun yung mas nakakatakot eh. Nakaabang na siya. Mag-isa lang siya dyan, ha? Mag-isa lang. Yun mga ka-uncanny. So, halos wala namang kakaibang nangyari. Ang tagal nating nag-antay. Na-stress na. Na-stress na ng madaling araw. Ayun o. Tingnan nyo, maliwanag na. Maliwanag na. Paumaga na mga ka-uncanny. So, uwi na tayo. Bukas, balikan natin yung nag-tip sa atin. Interviewin natin kung ano ba talaga yung nangyari dito. Paano ko lang certain, dapat magdala ka ng pang-protection mo lang. Hindi yung mga object na, halimbawa, may makasagupa ka. At least may pang-protection ka pa sa sarili mo. Yun lang, certain, kung nanonood ka. Pang-protection mo lang yung mga stick or kahit na pwede maging protection laban sa mga, kung ano mga pwede mong makasagupa. Pinuntahan ko pala na yung tinuro mo sa akin Tito na niya. sighting ng mga sigbin, Tiyo. Ano ba talaga ang kwento nun? Talaga bang sigbin ba talaga siya, Tiyo? Or gawa lang siya ng tao or ng hayop? So dun sa totoong pangyayari is wala naman nakasaksi. Ang pangyayari noon is nagising na lang ang mga trabahador at sinabi nila na namatay lahat ng manok. So sa madalit salita, nung pagkakasabi nilang ganun, kaagad namin pinuntahan kung ano talaga yung dahilan ng pangyayari kung bakit namatay ang mga manok. Nung aking binusisi o inimbestigahan at ipinakita ko naman sa mga na yan, nakita ko naman lahat, mga manok ito ay mga double banded pa at mamahadin. Ito may mga tama ng pangil. Pangil siya, Tiyo? Oo, nakabakat doon. Kung makikita nyo ang video nito na ituturo ko sa inyo, ayon sa aking pag-iimbestiga, doon ko nakita yung mga tama niya sa likod. Bato. Ang lubusan ko naman pinagtataka, halos lahat inubos niya. So kung sinasabi naman, haka-haka ng mga nakasaksi, at hindi lang naman ako, may nagsasabi, bayawak, may nagsasabi, aso, may nagsasabi, sigbin. So mahirap ipaliwanag hanggang wala tayong nakikitang matibay na dahilan Pwede. Kung ano talagang pumatay sa mga alagang manok na mamahalin na yan. Pwede din. May point din si Sir, ha? At ayon din sa mga nakasaksi na sasabi-sabi, nung una hindi lang yan, meron pang namatay na 4 na kambing. Yung kambing na pinatay na yun ay mga nakasugat, alaga na ng mga taga rito. Pagising din nila ng maga, is ganun din, meron pang kambing na buntis. So kung aso naman ito na sinasabi rin nila ayon sa mga kwento, lalaban ng kambing lalo't buntis. Kaso ganun din ang nangyari. Mas nauna yung kambing na pinatay na. Saka ang aso, hindi naman ganun pumatay. Sa pagkakaalam ko. Hindi ganun kung papatay ang aso, hindi ganun.
4 bago yung pangyayari sa naulit-ulit na pinatay yung mga manok na panabong. So doon kami ngayon nagkaroon ng haka-haka kung ano ba talaga sa pagsisiyasat, sa pag-iimbestiga. So walang matibay na basihan kung ano talaga yung katotohanan ng sanhi ng pagkamatay ng 4 na kambing at ng pangalawang alaga uli nitong mga manok halos ubos eh. So sa inyong mga viewers, nasa sa inyong mga paniniwala, pero maraming nagsasabi na mga nag-aalaga is sigbin. Ayon sa kanila, ngunit wala naman tayong matibay na basihan kung totoo nga yung mga sinasabi nila. Kasi kayo na po ang mawalang mag-isip. Kung sigbin man ito, maaaring hindi ko masabi sa inyo totoo o hindi. Unang pinatay ang kambing. So malalaki yung kambing eh. Kung aso naman to, lalaban ng kambing. So nung namatay yun, isinunod ang manok o alis-ubos din. Pero meron akong mga videos na makikita nyo yung video sa manok. May mga tama siya ng pangil. Pero ang pinagtataka ko, bakit walang dugo sa lupa? Wala akong nakita sa camera nung kinukuhanan ko o bakas man lang ng dugo. Ang hinahanap ko, yung dugo ng manok. Baka yung kanina yun na umpisa. Doon sa 7 pinuntahan ko na makikita nyo sa video. So puro tama lang siya ng matatalas na bagay na may 2 pangil. Yun lang ang nakita kong basihan ng sanhi ng pagkamatay ng manok at ubos ang dugo. So, sa inyong paniniwala, nasa sa inyo na po yung kung ano yung paniniwala nyo o kung ano yung idea nyo na kayo na rin po ang magbibigay nito kung ano yung katotohanan. Ay yun ay ayon sa haka-haka. Ano ba yung paniniwala dyan sa kambing? Ayon sa sigbin, ano ba yung paniniwala dyan? Bakit? Ano ba yan? Nagawa na lang ba siya na nabuhay bigla siya na kambing? So, ang sinasabing... Or may nag-aalaga sa kanya? So, ang sinasabi rin, dahil hindi ko naman totoling nakita, yung sinasabing sigbin. Ayon sa mga kwento, may nag-aalaga dito. Ano ba to nag-aalaga dyan? Tao lang? Tao rin din. Ang isang... Bakit nila inaalagaan to? Anong... Kumbaga, may maibibigay ba sa kanila yung sigbin? Ano bang... Hindi. Ayon sa paniniwala rin nila, pag-aalaga nila, ito'y nakakadagdag ng buhay din sa kanila. At maaring nauutusan din nila itong isang uri ng nilalang na hindi ko maipaliwanag kung hayop o isang nilalang na parang sinumpa. So, yun, kung tawagin lang nila is sigbin, nasa sa inyong paniniwala na po yun. Ayon sa matatanda, talagang inaalagaan ito. Pero totoo ba yan, Tiyo, na inaalagaan daw ng iba yan para magbigay ng swerte? Eh, yun yung ayon sa paniniwala nila at yun yung ayon sa mga... May nano ko niyan dati. Kung napanood nga. Sabi daw mga sigbin daw, may malaki, pag halimbawa nag-aalaga ng sigbin, eh malaking chance na may swerteng papasok sa buhay mo. Sabi-sabi. So wala tayong matibay na basihan eh. Kung sa pag-aalaga man nila na sinasabi nilang nagbibigay ng swerte, ayon na rin siguro dun sa kanyang may alaga na paniniwala niya. Pero hindi naman lahat ng sinasabi nila is gano'n. Kanya-kanya tayong paniniwala. Tungkol yan sa sigbin na yan. Maraming salamat sa inyo mga kan-kan sa patuloy nyo pagsuporta sa aking channel. Huwag nyo kalimutan isang like, subscribe, and share. Ayan. Katapos tayo. Sana certain na gusto mo yung ginawa kong reaction video. So, subscribe kayo dito kay Sir Teng. Supportahan natin siya sa kanyang journey pagiging YouTuber. Saka syempre, supportahan nyo rin po ako. Mag-subscribe din kayo sa akin channel na Master Renz. At pakiclick na ng bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. Thank you so much po sa pagsama. Ingat po kayo palagi.